Magandang araw po, Sir Van. Gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko sa maliit na restaurant noong dalagita ko. Nung makapagtapos po ako ng high school, ay di kagad ako nakapag-college dahil mahirap lang ang buhay namin sa probinsya. Para makaipon at makatulong na rin sa mga magulang ko, ay naisipan kong maghanap ng trabaho. Tinulungan po ako ng kapitbahay namin at yun nga, nakapasok ako sa bagong bukas lang na restaurant sa bayan namin. Sa unang araw, ay medyo nahirapan akong makisama sa iba kong kasamahan. Pero kalaunan ay nasanay na rin ako, lalo na nung naging regular na ako sa restaurant. At dahil bago, maraming curious na matikman ang luto namin, kaya palaging puno ang restaurant. Nung araw po na yon ay walang pasok. Kaya medyo magaan ang trabaho namin. Bale, 3 po kasi kami roon na nagtatrabaho. Isang tagaluto. Bale, siya ang namamalansya ng mga damit ng amo namin kapag araw ng linggo. Tapos yung isa pa at ako ay magkatulong na sa paglalaba, paghuhugas ng mga plato at paglilinis ng bahay. Opo, Sir Van. Medyo kuripot po yung amo namin. Kaya kasama na po sa inaplayan naming trabaho ang gawaing bahay. Tapos 1.5 lang ang sahod. Linggo po yun, kaya tahimik ang buong bahay. Bukod kasi sa sarado ang restaurant, ay nagpapahinga din ang mga amo namin at mga anak nila. After lunch po ay inutusan ako ng amo kong babae na gumawa ng burger patty. Kasi paubos na ang stock namin, tapos may pasok na kinabukasan. Ako lang ang nasa kusina dahil namamalansya at naglalaba ang 2 kong kasama. Yung pinto po sa dirty kitchen ay nakabukas pero nakasara ang pinaka-screen door at nakatalikod ako roon. Nakafocus ako sa ginagawa ko pero nagulat ako dahil biglang humampas yung screen door kaya napalingon ako. Alam ko at hindi ako pwedeng magkamali. May nakita akong babae na palabas ng dirty kitchen. Di ko sana yun bibigyan ng pansin. Bumalik ako sa paggawa ng patty. Pero di talaga ako mapakali. Naalala ko kasi na parehong iba ang suot na damit ng 2 kong kasama at di rin mahaba ang buhok nila. Yung amo naming babae ay maiksi rin ang buhok, pati si mami na nanay ng boss naming lalaki. Kaya nagtaka ako. Inisip ko na baka may bisita sila. Pero habang gumagawa ng patty, ay nagtaka ulit ako. Bakit sa likod pumunta? Bawal kaming magpapasok kapag bisita namin. Lalo kung sa loob mismo dadaan. May gate kasi sa likod, kaya pwede doon kausapin kapag may bisita kami. Dahil di na ako mapakali, chismosa moves talaga ang tawag sana sa gagawin ko. Kaya iniwan ko ang ginagawa ko saka lumabas. Pumunta ako sa likod. Paglabas kasi ng kusina, ay garahe muna. Pero pagdaan ko doon, ay walang tao. Kaya dumiretso ako sa pinakalikod, kung saan may maliit na kubo. At doon din ang labahan. Nakita ko yung kasama ko na busy magbanlaw at walang ibang tao roon maliban sa kanya. Kaya naisip ko na baka umalis na ang bisita niya. Pero dahil nga chismosa ako, nilapitan ko siya at tinanong, "Kako, sino ang bisita niya?" Pero sabi niya, wala naman daw siyang bisita at sino daw ang bibisita sa kanya. Saka bawal nga magpapasok sa loob. Kako, may taong dumaan sa kusina at pumunta sa likod, kaya nga kako ako lumabas para makiusyoso sana. Wala daw talaga, saka wala rin daw lumalabas o pumupunta doon sa likod. Di pa rin ako mapakali, ganun ako kachismosa, kaya naisipan kong puntahan yung isa naming kasama na nagpaplansya naman sa loob ng stockroom na malapit sa garahe. Tinanong ko rin siya kung sino ang bisita niya. Sabi niya, wala daw. Nagtataka pa rin ako kaya pumasok ako sa loob ng bahay. Nakita ko sa sala ang amo naming babae na nanonood kasama si mami. Tinanong ko sila kung sino ang bisita. Nagtaka sila kasi wala naman daw bisita. Ang sabi ko meron. Dumaan pa nga ako sa kusina. Ibinagsak pa nga ako ang screen door. Nagkatinginan yung mag-ina, Sir Van. Tapos sabi ni mami, wala naman daw silang narinig na kalabog. Di ako pumayag. Kako meron talaga. Pero di ko na ipinilit sa kanila nung huli.
Bumalik ako sa ginagawa ko kahit medyo kinakabahan na ako. Naalala ko kasi yung kwento ng tagaluto namin na may nagpaparamdam daw talaga sa bahay na yon. Lumang bahay kasi yon. Minana pa ni Mami sa tatay niya na dating governor ng probinsya namin. Habang gumagawa ng burger patty ay palingon-lingon ako. Kung ano-ano na rin ang naiisip ko. Baka kako paglingon ko, nakadungaw na pala sa balikat ko yung babae. Kaya mas lalo akong natakot. Halos patapos na ako nung narinig kong umingit ang pinto na papasok naman sa kusina kapag galing ang tao sa harapan ng bahay kung saan naroon naman ang restaurant. Kahit natatakot ay sumilip pa rin ako pero walang tao. Palaging nakasara ang pinto doon para di makapasok ang pusa ng kapitbahay. Kaya nung nakita kong nakabukas na ang halos kalahati ay tuluyan na akong tumakbo palabas. Sinabi ko sa kasama ko na may nagbukas ng pinto. Narinig ko kaya ako sumilip. Tapos nakita ko bukas na. Sabi niya, baka raw nakalimutan lang isara at naitulak ng hangin. Ganon. Sakto naman na parating yung tagaluto namin kasi tapos na siyang magplantsa. Sabi niya, nakasara daw yon dahil siya mismo ang nagsara. Tumahimik na kami after nun pero naulit pa uli yung nangyari. Yung sumunod ay ang bago naman naming kasama ang nakaranas dahil umalis na yung tagalaban namin. Palagi yung nangyayari kapag may bagong pumapasok doon. Hanggang sa nasanay na lang din ako nung huli. Pero ayaw ko nang magpaiwan mag-isa sa kusina. Feeling ko kasi may nakamasid sa akin kapag nakatalikod ako. Iyon lang po, Sir Van. Marami pong salamat sa pagbabasa. God bless po. Magandang araw sa bumubuo ng malikmata. Gusto ko lang i-share yung naranasan ko noong bata pa ako. Ako nga pala si Ray at 25 na ako ngayon. Kung di ako nagkakamali, ay 10 o 9 years old ako noon. Basta mga ganyang edad. Birthday ko nung araw na yon, pero wala sina papa at mama. Umuwi kasi sila sa probinsya ng papa ko dahil namatay si Lola. Di ako nakasama. Dahil hindi ako pinayagan ng teacher ko. Nataon kasi na periodical test namin noon sa school. Naiwan ako sa kapatid ni Mama. Nakatabi lang din namin ang bahay. Malungkot ako noon dahil yun ang unang beses na wala ang mga magulang ko sa araw ng birthday ko. Nasanay ako na tuwing ganoong araw ay ipinaghahanda ako ni Mama at siya mismo ang nagluluto. Tapos invited ang mga kaklase ko. Yung pagtapos ng klase ay dediretso sila sa bahay para magmerienda. Pero iba ang araw na yun, Sir Van. Iba siya. Hindi lang dahil wala sina mama at papa, kundi dahil ang mismong nangyari nung araw na yon. Alas 4 ng hapon ang uwian namin sa school. Sinundo ako ng kapatid ni mama sa school at kasama niya noon ang asawa niya na tawagin na lang nating Tito Nanding. Wala silang anak. Dahil bagong mag-asawa lang sila noon, kaya ayos lang sa kanila kahit maiwan ako ni na mama sa kanila. Dinala ako sa isang restaurant para daw doon na lang kami kakain. Selebrasyon para sa birthday ko, ganon. Okay lang din sa akin, kahit sa totoo lang ay malungkot talaga ako noon. Gusto kong umiyak noon pero ayaw ko namang bigyan ng problema si tita habang wala sila mama. Pagdating namin doon sa restaurant, ay wala pa halos tao. Medyo luma na, yung parang bahay na ginawang restaurant o baka bahay talaga yon, di ko alam. Pagpasok namin sa loob, ay pinaupo kami ng isang babae na sumalubong sa amin sa isang bakanting mesa. Siguro ay naitawag na ni tita ko sa kanila, kaya kami nandun ay dahil birthday ko at doon namin planong i-celebrate. To make the story short, pagkaupo namin ay dinalhan agad kami ng mga pagkain. Saka meron ding cake na may nakalagay na kandila sa ibabaw. Bilang isang bata, mabilis na nawala yung lungkot ko nung nakita ko na merong cake. Nagsimula na kaming kumain pagkatapos magdasal ni tita. Nakakailang subo pa lang ako nung nakaramdam ako na gusto kong umihi. Kaya nagpaalam ako kay tita. Sabi ko ay pupunta muna ako sa CR. Gusto niya akong samahan nun, pero sabi ko ay kaya ko na. Lalaki ako at sa edad ko noon ay feeling matapang na ako.
Nagtanong ako sa isang waiter kung saan yung CR nila. Tapos tinuro niya naman. Nasa bandang kaliwa daw nung kitchen nila. Liko lang daw ako pagdating ko sa dulo. Tapos pag nakita ko yung pinto na kulay green ng pintura, yun na yung CR. Sinunod ko naman. Pero pagdating ko roon, ay medyo nalito ako. Dalawa kasi ang pinto na green ang kulay. Ang kaibahan lang, may pulang pintura sa gilid yung isang pinto. Naisip ko noon baka yun yung para sa mga babae na CR. Kaya pinili ko yung isang pinto. Pero nagulat ako. Nung pagpasok ko doon ay hindi siya CR, kundi maliit na bodega. Bilang isang bata, ay madali akong makyurious sa mga bagay-bagay noon. Sino ba ang hindi? Instead na lumabas para umihi, ay mas inuna kong mag-usyoso sa loob ng bodega. Wala namang kakaiba doon, kaya plano ko sana na lumabas na noon. Pero may gumulong na maliit na bola sa paa ko. Yung bola na ginagamit ng mga babae pag naglalaro sila ng jackstone. Yun. Hindi naman kasi ako matatakotin noon, kaya di ako nagpanik. Curiosity kills the cat, sabi nga nila. Kaya sinubukan kong hanapin kung saan nanggaling yung bola. Medyo madilim sa loob ng bodega. Naiwan kong bukas ng konti yung pinto, kaya may liwanag na pumapasok sa loob galing sa labas. Hinanap ko yung switch ng ilaw, pero nung subukan kong buksan, ay ayaw sumindi ng bumbilya, kaya hinayaan ko na lang. Naglakad pa ako noon ng konti, habang pilit na inaaninag ang loob ng bodega. Puro lumang gamit lang naman ang laman noon, gaya ng halos sira ng cabinet at mesa. Pero ang mas nakatawag sa akin ng pansin ay yung dollhouse na nasa isang tabi. Medyo natatakpan yun ng cabinet, kaya di ka agad kita pagpasok sa loob, maliban na lang kung maglalakad ka pa ng konti. Maganda yung dollhouse, at kahit di halos makita ang kabuuan dahil konti lang ang liwanag sa loob, ay alam ko na buo pa yon. May nakita rin akong manika sa gilid, kaya lumapit ako para sana kunin yung manika. Pero may naapakan akong parang nabali na kung ano. Akala ko ay kahoy o ano ba, kaya binaliwala ko na lang. Pero nung may isa pa uli akong naapakan at nabali, tinignan ko na. Pinulot ko at hinarap sa konting liwanag na pumapasok sa loob. Nagulat ako nung nakita ko na hindi pala kahoy ang naapakan ko. Kahit bata pa ako noon ay alam kong buto yun ng tao. Saka pa lang ako natakot, Sir Van. Sumigaw ako at mabilis na binitawan yung buto. Saka ako tumakbo palabas. Narinig pala ng waiter na papunta daw sana sa kusina yung sigaw ko. Nagulat siya nung nakita ko na palabas ng bodega. Yun nga, pagbalik ko kina tita, ay nagulat sila nung makita nila akong sobrang takot at namumutla. Halos di ako makapagsalita nun. Basta ang sabi ko lang ay may buto ng tao sa bodega nila. Maliit pa ako nun, kaya di ko alam kung ano ang sunod na nangyari. Basta ang tanda ko, ay inuwi ka agad ako ni tita noon. Tapos si Tito Nanding yung naiwan dun sa restaurant. Hindi na inungkat nila tita yung nangyari dahil di ako nakakatulog dun sa takot. Teenager na ako nung nagkaroon ako ng lakas ng loob na magtanong kay tita kung ano ang nangyari noon at kanino yung buto na nakita ko. Ayun nga, nalaman ko na matagal na daw sarado ang bodega na yon. Di daw binubuksan ng may-ari ng restaurant dahil yun daw ang bili ng namatay niyang tatay. Saka di na rin daw nila mahanap ang susi. Kaya nagulat sila nung malamang may batang nakapasok sa loob. Hindi na dinetalye ni tita ang buong kwento. Dahil yun daw ang usapan nila nung may-ari ng restaurant para daw sa ikatatahimik ng lahat. Hanggang ngayon ay nagtataka pa rin ako. Kagaya nila ay iniisip ko rin kung paano ako nakapasok dahil hindi ko natanda. Dala yata ng takot ay nawala yun sa alaala ko. Hanggang dito na lang, Sir Van. God bless. Isang mapagpalang araw po sa iyo, Sir Van. Ako nga po pala si Maloy. Hindi ko tunay na pangalan. Sumulat po ako sa inyo dahil gusto ko ring ibahagi ang naging karanasan ko nung isinama ako ng amo ng nanay ko sa bagong bukas nilang restaurant. Sabado po yon. Dahil wala akong pasok sa school kaya ako nakasama. Namamasukan po kasi sa kanila si nanay bilang kusinera at ako naman po ay schoolgirl nila. Sila po ang nagpapaaral sa akin at bilang kapalit ay tumutulong po ako sa mga gawaing bahay pag wala akong klase.
Maaga pa lang po ay umalis na kami ng bahay sakay ng Pajero. Si Sir John po ang nag-drive. Asawa siya ni Ma'am Risa. Sa bayan po yung bagong bukas nilang restaurant at sa baryo naman ang bahay nila Ma'am at Sir. Kaya po maaga kaming umalis ay dahil mamimili daw kami ng iba pang gamit na kailangan sa restaurant. Bukas na ang restaurant pagdating namin at busy sa paglilinis ang 3 waitress. Yung kusinera naman ay nagsisimula ng magluto. Sumaglit lang po kami roon dahil agad din kaming umalis para nga mamili sa kabilang bayan ng mga kailangan. Alas 11 na halos ng tanghali kami nakabalik sa restaurant kaya doon na lang din kami nag-lunch. After lunch ay di rin muna kami umalis dahil biglang may dumating na mga taga City Hall. Naging busy na ang lahat kaya pati si Ma'am Risa ay tumulong na rin. Nataon kasi na maraming kumakain noon dahil araw ng mga delivery van na nagpapadala ng mga supply sa groceries sa bayan namin. Tumulong na rin ako noon, Sir Van. Nagpresenta ako na maghugas ng mga plato. Maliban sa akin, ay wala nang ibang tao sa dishwashing area. Hiwalay kasi lababo para sa mismong kusina at lababo na para sa paghuhugas ng mga plato na ginagamit sa restaurant. Maliwanag naman ang paligid at halos kadugtong lang nung mismong kainan ng dishwashing area, kaya okay lang sa akin. Pakanta-kanta pa ako habang naghuhugas. Pero bigla akong napatigil kasi feeling ko ay may umihila sa buhok ko. Yun bang feeling na para kang biglang nakiliti dahil sa pagtaas ng buhok sa batok. Ganun po yung pakiramdam ko nun, kaya pinagpag ko yung buhok ko sa bandang batok. Nagsasabon pa lang ako nun ng mga baso, pero saglit pa lang ang nakakalipas nung nakaramdam muli ako ng kiliti sa bandang tenga naman na sinundan ng parang pag-ihip, kaya pinagpag ko uli sabay salita. Akala ko kasi ay yung waitress na kaedad ko lang din at pinagtitripan lang ako. Pero nung lumingon ako, ay wala naman akong nakitang tao sa likod ko. Kinabahan ako nun, Sir Van. Nagsimula na rin akong makaramdam ng takot, kaya nagmadali na ako sa paghuhugas. Pero bago yon, ay itinali ko muna nang nakita kong goma ang buhok ko. Naisip ko kasi na baka tinatakot ko lang ang sarili ko. Baka kagagawan lang ng hangin, ganon. Nagbabanlaw na ako ng mga plato nung maramdaman ko na may umihip ulit sa batok ko. Pero hindi lang yon, dahil sinundan pa yon ng paghila sa buhok ko. Sa sobrang lakas ng pagkakahila ay napasunod pa ang katawan ko at nung biglang binitawan ng buhok ko ay sumubsob ang mukha ko sa plangganang ginagamit ko sa pagbabanlaw, kaya napuno ng bula ang itsura ko. Napasigaw ako noon, kaya napatakbo papunta sa akin ang kusinera ng restaurant. Pero tumigil siya sa bungad ng pinto. Nakatingin lang siya sa likuran ko, kaya mas lalong nadagdagan ang kaba ko. Binitawan ko yung hawak kong plato at mabilis na tumakbo papunta sa tabi ng kusinera na hinila naman ako agad papunta sa kusina. Kumuha siya ng uling at nilagay sa bulsa ng suot kong pantalon. Tapos hinila niya ako papunta sa labas. Doon daw muna kami. Habang nakaupo kami sa labas, malapit sa CR na para sa staff ng restaurant, ay inutusan niya ako na itaas ko raw ang damit ko. May titignan daw siya. Nagtaka pa ako noon, pero sinunod ko naman siya. Tapos yun, nung iangat ko yung damit ko, ay inabot niya sa akin yung maliit na salamin. Nang tingnan ko yung likod ko gamit ang salamin, ay namutla ako sa takot dahil malinaw ang kulay pulang guhit sa balat ko. Alis. Yun ang nakasulat sa likod ko. Saka ko lang din nalaman na kaya pala tumigil sa pinto yung kusinera ay dahil nakita niya yung pag-angat ng buhok ko na nakatali. Kung paano nagkaroon ng pantal na letra ang balat ko sa likod ay hindi ko alam. Nung umalis ang mga customer ay saka lang namin sinabi kina mamang nangyari. Kaya kinabukasan ay pinaulit nila ang pag-blessing sa restaurant. Saka lang din namin nalaman na may puno pala ng mangga sa lugar na pinaglagyan ng dishwashing area dati. At yung anak nung dating may-ari ng bahay ay doon nagpakamatay gamit ang lubid na itinali sa sanga ng punong mangga. Magandang araw, Malikmata. Tawagin mo na lang ako na Rico. At nandito ako ngayon sa Dubai. Isa akong waiter sa pinapasukan kong restaurant. At itong ikukwento ko ay recently lang nangyari. Maiksi lang po ito. May 4 na branch ang restaurant na pag-aari ng isang Chinese national. At nung araw na yon
ay inilipat ako sa main branch na nasa isang kilalang mall dito sa Dubai. Wala naman problema sa akin dahil madalas namang mangyari na ina-assign ako sa ibang branch after ng 4 na buwan. 2 taon ko na nga pala dito sa Dubai. Ang kaibahan lang ay sa main branch na mismo ako nilagay. Ang ibig sabihin nun ay nakuha ko na ang tiwala ng boss ko. 24 oras ang service ng restaurant at panggabi ang shift ko. 2:00 ng madaling araw nung makaramdam ako ng konting antok. Pwede naman kaming umidlip basta shifting ang mangyayari. 3:00 nung nagkaroon ako ng chance na makaidlip kahit kalahating oras. Then bandang 4:00, pumunta ako sa comfort room para umihi. Habang nasa loob ako ng cubicle, ay nakarinig ako ng iyak. Mahina lang siya. Hindi ko sana papansinin dahil naisip ko na baka may problema lang. Pero nung narinig ko na parang nagmamakaawa na yung boses, saka ako na alarma. Saka ko lang din napansin na boses ng babae ang naririnig ko. Katabi lang ng comfort room ng lalaki ang para sa mga babae, kaya dinig ko ang hikbi. Tahimik din kasi ang paligid dahil mag-uumaga na. Pagkatapos kong umihi, ay sumilip ako sa banyo ng mga babae. Pero nahiya naman akong pumasok, kaya naisip kong tawagin ang isa sa mga kasama kong waitress na Pinoy din kagaya ko. Sabi ko sa kanya, baka pwede niyang katukin yung umiyak na babae sa loob. Pero di niya ako pinansin. Basta ang sabi niya sa akin ay, nagparamdam din siya sa'yo. Tapos yun, saka ko lang nalaman na tuwing ganong oras, ay maririnig daw talaga yung iyak ng babae sa loob ng CR. At sabi ng mga kasama ko roon, ay may pinatay daw na babaeng Australian doon at nagpaparamdam talaga palagi dahil di yata matanggap na mismong kaibigan niya ang papatay sa kanya. Yun lang naman, Sir Malikmata. Hanggang sa uulitin. Salamat.